Nagpositibo naman sa drug test ang nasa 19 na empleyado sa Kapitolyo ng Negros Occidental. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Umabot sa 19 na mga empleyado ng gobyerno probinsyal ng Negros Occidental ang positibo sa isinagawang surprise drug test na karaang Disyembre 17 at Disyembre 18 taong 2024. Ayon kay Provincial Administrator Refrando Diaz, the second 19 na mga empleyado ang positibo kung saan 3 ang regular employees, 7 ang job orders, 3 contract of service at 6 ang blow guards. Dagdag pa ni Diaz, ang mga GOs, casual at or COEs na positibo sa illegal na droga ang hindi na ni-renew at ang mga blow guards hindi rin pina-report kung saan mismo ang kanilang mga security agency ang nagsagawa ng utos, habang ang mga regular employees ang isailalim sa confirmatory test at gusto pang ma-reinstate, subalit isinailalim din sa rehabilitation. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Kaganitulungan ang puwersa ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO, gayon din ang ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo para linisin ang mga nagkalat na basura sa mga activity areas. Una nang sinabi ni Public Safety and Security Office Head Angel Sumagaysay na malaki rin ang papel ng puwersa ng CENRO. Nasa 200 ang bilang na nakadeploy. Ito ay alinsunod sa matagumpay na Iglesia ni Cristo National Rally for Peace kahapon Enero 13, 2025 sa San Pedro Square, Davao City. Samantala ay naman sa tagapagsalita ng Davao City Police Office na si Police Captain Hazel Caballero Tuazon na mapayapa at maayos ang nasabing peace rally na tinatayang nasa 370,000 individual ang dumalo sa rally na natapos dakong alas 7:20 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita sa Cordillera. Sinamsam ng Cordillera PNP ang higit sa 2.7 na milyong pisong halaga ng illegal na droga at naaresto din ang 2 drug personalities sa ikinasang anti-drug operations sa loob ng 1 linggo. Naglunsad ang mga operatiba ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region ng 13 operasyon na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 14,480 fully grown marijuana plants at 0.81 grams ang shabu na may standard drug price na 2,901,508 pesos. 2 drug personalities sa nakalistang street-level individuals ang natimbog. Ang pinakamalaking anti-drug operation ay naisakatuparan sa Benguet kung saan winasak ng mga operatiba ng Benguet PNP ang tanim na marijuana na nagkakalaga ng higit 1.8 milyong piso. Nakumpiska rin ng Kalinga PNP ang higit 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga at nasamsam din sa Abra ang shabu na nagkakalaga ng halos 5,000 piso. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Timbog ang motorcycle rider na kinilalang si Michael Garcia Distor, 22 anyos, helper, residente ng Barangay Carmen Estrosales, Pangasinan, matapos itong mahulihan ng baril. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Glenn Dulay, 1:40 ng madaling araw nagresponde sila sa reported vehicular self-accident sa National Highway sa Barangay San Aurelio First, kung saan naabutan pa nila ang nakahandusay sa gilid na daan na rider at kasama ang isang minor de edad. At nang isasakay na ito sa mobile patrol upang dalhin sa hospital, nasilip sa body bag ni Distor na sira ang zipper ang isang caliber 38 na baril at agad itong kinumpiska, nakargado ng 3 bala. Matapos gamutin sa hospital ang sugat ni Distor, bagsak ito sa piitan dahil sa kaso niyang kinakaharap na paglabag sa Republic Act 10591 at violation ng COMELEC Resolution number 11067. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Matapos ang mahigit isang taon ay nahuli na rin ng kapulisan na isang wanted sa Calbayog City sa Samar na humarap sa kasong pagpatay sa ilulunsad na operasyon ng otoridad sa barangay Alibaba, Calbayog City sa Samar. Nahuli ang nasabing wanted. Ayon sa report ng PNP, itong wanted ay kilala sa tawag na si alias Iding, 50 anyos. Enero taong 2024 nang ibaba ng korte ang warrant of arrest, ngunit nahuli ito kahapon lamang. Walang piyansang nasabing kaso para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Dinala muna ito kahapon sa First Samar Provincial Mobile First Company at nakatakda nitong ilipat sa Calbayog City Police Station para sa tamang disposisyon. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Chain, Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.